read sa Salmo 98, verses 4 to 6. Pag-awit na malipayon ngadto sa Ginoo, kamong tanang katawhan. Dahil ka siya pinaagi sa mga awit ug mga singkit sa kalipay. Dahil kang Ginoo tinuyugan sa mga alpa. Patugtuga ug huni ginamit ang mga alpa. Patinguga ang mga trumpeta ug mga budyo. Ug singgit daw sa kalipay at ubangan sa Ginoo ang atong hari. Igsuon, ang tanang katawhan angayan magpasidungog diya sa atong buhay nga Dios. Angayan na mudayeg diya sa atong hari. Hari nga atong kalagaran mo ang buhay nga Dios nga atong pasidungan karon. Mo lagi amon ko kamong tanang nga katawhan sa Dios. Mudayeg kita, magpasalamat kita diya sa atong buhay nga Dios. Amen. Hallelujah! Mga pasalamat!
Kung ikaw ang kalooban ko, hindi mo lang o Diyos sa buhay magsabi. Hindi mo lang ako payagan sa bawat
Kumusta ang iyong pagtuo? Kumusta ang iyong pananaw? Kumusta ang atong pagkita? Diya sa espiritual na natutulog ng mga Kristo. Kumusta ngayon ang mga pagkakita? Upalot ang mga tuwang pagkikigala, pagkikisuod, pagkila sa nabuhay ng Diyos sa isa kapatid. Binutang na, huwag ko ang pagkikisuod ninyo, may tungod sa pagkakay sa Diyos.
yan, may mga sa pinaas sa paningaw mo, apat na kinabuhi ng sun. Hindi ka makaluwas sa kinabuhi, tungkol kay ang Diyos lamang at makaluwas sa atong kinabuhi. Apan, itang sayo, umutong yan, nato sa atong buhi ng Diyos. Always remember that our God is a God of no limitation. He is a God, a miracle-working God. He is a God of miracles built of faith. Siya ang Diyos na may naghatag na itong grasya. Siya ang Diyos na may maghatag na itong pagtuo kung ikaw maninaw sa pulong sa Diyos. Kung ikaw ang maninaw sa pulong sa Diyos, natuo, maabot ang iyong pagtuo na ito sa iyong na panginawan sa pulong sa Diyos. Dili ka na buhat sa tao, dili ka na buhat sa iyong soul, ni ikaw na pagtuo sa pulong sa Diyos. At ang grasya ka na, di ka sa tuwing na Diyos, na ikaw makakatong pagtuo sa iyong na panginawan sa pulong sa Diyos. Hinumdumi, ay mo papanalagan, pagbuto niya sa Diyos. Nakakabaka ng subay sa ubo sa tuwing na Diyos. Uwala mo na nasa sa ubo sa iyo, ang nagdawin kay nasa iyo na, nalahina. Always remember, be online always. Diya sa kabuton sa atong buhay na Diyos. Yung dili, na ang Diyos may nagbugtang, naghatag na nitong pagtuo. Ang Diyos nagpadayon sa pagpagdiho na sa atong kinabuhi mga igsoon. And always remember to pray with praises and adoration. Pray to God with praise. Importante ba ang pag-aampo nga sa Ginoo? Prayer is our communication toward God. Keep on praying. Unsa ka kataas ang ampo mo sa Ginoo? Unsa ka kamubok ang ampo mo sa Ginoo? Unsa ka kaminangon diya sa imong pagsampi nato sa atong buhay nga Dios? Ang imong pag-ampo inubanan sa imong pagday nato sa atong buhay nga Dios. Dunay pattern sa atong pag-ampo. Magalismutan yan sa natin. In Jesus, when you pray, pray like this. Like this. Not to memorize the prayer, but an example on how to create a prayer, how to say a prayer and to God. Because Jesus, when you pray, pray like this. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hanay sa mga pag-ampo mga iso. Kasi dunggan una ang Diyos. Kung ikaw po rin pangayon sa Ginoo, ayaw din pangayon ka. Kung dili una niyong wakon, kasi dunggan ang Diyos, imong kila, kung imong nailan, kung kinsa ang Diyos, imong pangayuan. Unsa ang dako sa iyong pangalan. Unsa ang iyang nahimo na kanimo. Unsa ang milagro na may tabungan na kanimo. Unsa naghatag hantay sa Ginoong Jesus. Unsa sa pag-ampo ngadto sa atong buhay nga Dios. And God said, Jesus says, give us this day our daily bread. Mangayon sa Diyos, not only that literal bread, but the bread of life, which is His Word. Then you must eat the Word of God in order to nourish your soul, in order to nourish your spirit, that you are always active in your faith. That when you serve our God, you're active in serving our God because you have a great and mighty God. Pray to God. Pero nabig sumpay ang Ginoo. Forgive our sins as we forgive. You want forgiveness? Release forgiveness. And so God, do not plant in your heart hatred. Kung hindi ka na siya may mukula
Sino pagtupag saling mo sa Diyos. When you are serving God, be free. In Jesus' mighty name. So pray with praise like Josephat. Si Josephat, may bati siya po. Siya may bati siya po. May bati siya po. May bati siya po. Princess yung kinabuhi. But when Josephat prayed, he prayed with praise. And reminding God of His nature and power. When you praise God, that you are reminding God, you are remembering that you have a God that will perform miraculous things in your life. What is the nature of God? What is the power of God? Kung sa may mabuhat sa Diyos sa iyong kinabuhi, mga isuod. Kung sa may kaya niya buhaton sa iyong kinabuhi, na ba siya kaya buhaton? Kung iyong gilimitahan ang bago sa Diyos. Do not know yet the power of God. Because we have God flowing nature. He can do everything. Mahit niya ang tanan. Pero bringing you there. When you claim that we have God with no limitation, be an obedient of your faith. How to obey your faith? By listening to the word of God. Not only in your mouth, that you speak that you have faith, but of course, what is inside of your heart? Do you have faith in your heart? You just only think in your tongue. May pagtuo ka na nasaan ka pagtuo? Pero kasi ay layo kayo sinuod. Kung sa may kamilan, ikaw na ipagtuo. Kung sa kamilan niya ikaw, may obey. Yan sa pagtuo. Obey in faith. Matinuan ka. Masintahan ka. Yan sa pagtuo. Nisunod ka sa hanay, sa pulong sa Diyos. Sa isuli sa Diyos. Nakaki ka. And you must have commitment of purity. Like King David. Sa diyan sa King David, yung mga kapitid niya, nasipit na siya, kasi siya tabaka sa Sino. Mga niya din siya sa Sino. Lord, create in me a clean and pure heart. Restore a right spirit within me. Cast me not away from your presence, God. And take not the Holy Spirit into me. Restore in me the joy of my salvation. And renew a right spirit within me. A confessing heart that always confess to God. Na kung kailangan mo rin sa Diyos. Na kung may kanunan. Na ako mga lagat na kanino mo. Na ako sanay na kanino mo. Na ako magputin na kanino mo Diyos. In 2 Corinthians chapter 7 verse 1, yun ang Diyos Ginoo. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord. Kung sa iyo sa pulong sa Ginoo, having this promises, do you have a promises from God? Do you have a promises of God? Lord, kailangan panalangin na ko, Lord, yung mga nagal ko sa iyo. Lord, kailangan ito, magkaroon ako mga Panginoon, pigilin ko bilang na sa iyo, Ginoo. Lord, kailangan yung mga pigilin ng Diyos, pigilin ko palayo na sa iyo, Ginoo. Nakuman ba ang iyong mga pagsala sa tubig, Diyos?
You must do, you must act, you must work your faith. Because God is working in our heart. God is working in our lives. We are working God. So commit purity. Tumakit ang Diyos. Dili yun. Nakikiusa ang Ginoo. Sa dili maputi sa katubangan. Putligon sana sa Diyos. Balaan sana sa Diyos. Imasa. Hulbahon sa Diyos. Ang tao. Kung saan paghulma. Hulmahon sa iyang pulong sa Ginoo. Hulmahon sa iyang pulong. Kung ikaw maminaw sa pulong sa Diyos, mahulma ang imong pagkinabuhi. Mamatarong ang imong pagkinabuhi, mga igsoon. Makabalok ang imong Diyos nun. Diya sa imong mga desisyon. Diyos nun sa imong pagkinabuhi. Diyos nun sa tanang paagi. Mahimot ang Diyos tungkol ka ikaw na hulma sa pulong sa Diyos. Apan kung dili ka magpahulma sa punay, ayaw pagpipadapli ng pulong sa Ginoo. Hawirin, ibutang sa imong kasing-kasing tungkol kay ang Diyos. Kung imo siya awiran sa imong kasing-kasing, may igsoon, kung imo siyang batunan, walay si bisang kinsa na makadaot kanimo. Ginoo makano mo kinabuhi dinhi sa kalibutan, may igsoon. Apan ug madamlag dunay maayong nagpaabot ni kanato tungod kay saad man kana sa Dios ni kanato, may igsoon. Ang Dios nagpadayon sa pagpangliho nga ni sa atong kinabuhi. Commit your commitment to purity. Commit yourself to God. Buhatan. Because we have a God who is able to do exceedingly, abundantly, above all. Kasi sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all, that we ask or think according to the power that works in us. O sa ingon, according. Come on, you can say with me, according to His power that works in us. Kung ang dahom sa Diyos nagalihok within us, if the power of God is working on you, within us, within me, when the word of God, the power of God is working in our lives, He is able to do. Limited? No, not limited. He's able to do exceedingly. He's able to do abundantly. He's able to do above all that we ask or think. Sekira in ani. Sekira in ani. Ayaw mo ginaw na kanila. Apan tungkol kay ang kahong sino, mo nagdiyong na kaning mga isuon. Hinungdan niya na, wow, katinalahambutan. Naghihip sa Diyos na kanin. We have a God, the God of no limitation. If God is working in you, if the power of God is working in you, God is able to do in your life exceedingly, abundantly. Masabi yung buhat mo, be responsive of the Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? Asa na ang Holy Spirit ka mo? Remember that the Holy Spirit is our source of strength and power. The Holy Spirit is the source of your strength. Yung nagpulong sa Ginoo, wala kang kabalo, let the Holy Spirit will teach you. Kung may kakulang pagkaalam, ask the Holy Spirit to teach you, and the Holy Spirit will teach you what to say. And the Holy Spirit teach you what to do. The Holy Spirit is the source of our strength. The Holy Spirit is the source of power. He activates power and executes power. Gahom. Nadi ka gahom? Nadi ka gahom? Yung nagpulong sa Ginoo, kaniya, mamudawat ka na po, hatagan ko siya katuwod. Gahom, authority. Nga na yung anak. Pag anak ka sa Diyos, ihatag ko kaniya ang katuwod. Isang pag
iso ng pulo sa Ginoo sa Marcos. Unsa ang katilang butang himuon sa Dios kanino. Marcos 16:16-17 dunay mga butang diha katingalang himuon sa Ginoo nga kanimo kung ikaw lahat diha sa kinabuhi mga igsoon. The Holy Spirit is our helper. The Holy Spirit is our friend. The Holy Spirit is our guide. And never resist Him. Never ignore the Holy Spirit. Ayaw pagkatamay ang Holy Spirit. Ayaw pagkatawin ang Holy Spirit. Ayaw balik-balik ang Holy Spirit. Ingon ni Jesus, kung dilit ko kaya, sa panahon ni kaya siya mga igsoon. Ayaw ang mga katawhan niya mga apostoles. Ayaw nagbiyahe. Ingon ni Jesus, kung dilit ko mulakaw, dilit mo abot kaninyo ang inyong magtatabang. Dilit mapadala kaninyo ang inyong magtatabang. Tungkol kasi Jesus literal na siya mamutabang. Ni iyang adtuan, ni iyang mga katawhan, ang iyang mga apostoles kung nagkalisod-lisod, iyang adtuan. Ako sa iyang pagkaya ni Jesus na human iyang buloton ng lisod, iyang ipadala ang balang Espiritu. Ipadala niya din yung may iyong magtatabang, manika na itong lisod. Ngayon, bisan asa kami ka, this is the work of the Holy Spirit, the manifestation of the Holy Spirit. Kung siya na kanunay mo tudlong, manika na itong mga lisod. Always remember that we are the God of no limitation. He created the heaven and earth. He created everything. He gives you life. He molded us in His own likeness, in His own image. Gikan sa buo, from stardust. You are nothing. We are nothing to have everything. Dili dalo ang Diyos. Look how generous our God we have. Very generous God. Bukod sa Ginoo iya kang paambiton, siya ang nagkaya. Bukod sa Diyos imong mainan that He is the God of no limitation. From east, west, south, north, yan ang gihimo tanan sa Diyos. Kung may yung tangan ng east, ng south, north, sa earth, apan dako pakaayo ang gihimo sa Diyos. Kalangitan, katubigan, kawanangan, pagkamahumao sa Diyos. Pagkakatinganahan sa ikaw mga igsoon. God loves to perform miraculous things for those who have faith in Him. For those who commit God. For those who know who is God. What is the power and the nature of God? Just always remember, God loves us extremely. And He saves us from death. Gikuwatan niya. Di ka sa luganan sa mga patay. Ang patagan din niya kinabuhi. You cannot believe our God. You can only the way you think. You can limit your ways, but you cannot limit the ways of God. Because our God is a God of no limitation. Just call the name of the Lord and you will be saved. And just do perfectly the will of God in your life. Present to God. God will always make a way in your life where this is no. Sometimes you will say, Lord, help me. I don't know what to do. I don't know in my life what is going on, what is happening. Help me, Father. Forgive me for everything. For all my losses, Lord, forgive me, Lord God. For all my wickedness, Lord, forgive me, Lord God. And Lord, please help me to create a new heart and restore a right spirit within me. A heart that always longs in your presence. A heart that
always be thankful to you. Just ask God. And know that we have a God of no limitation. The God of loving you is unlimited. The miracle that happens in your life is unlimited. When you believe our God, just believe His word. Keep the word of God in your heart. Just keep it. And meditate His word. And bear it in your mind. Our God is a God of no limitation. You can limit sa iyong pananaw. But God is always watching us. God sees you. He's Almighty God. Just believe Him. Glory and honor belongs to you. Isunin sa iyong tanan. Just feel the power of God, the power of His word. Commit yourself to God, and He will direct your path. Meditate the word of God in your heart. Walang dilit na makasala. Kung doon na kayo kinakanan ka doon, itong yun sa Ginoo. We have a God of no limitation. Ayaw ka sa Diyos, hindi ka pasagan sa Ginoo. Gigod mo ka sa Ginoo. Let's pray to God. Can you close your eyes and believe His power? We have a working God. And be your feet. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and manifestation of the Holy Spirit, I pray, Father God, right now, Lord Jesus, to bless your people na nanginaw sa bulong Ginoo. Bless your people, Lord God, who's listening right now, Lord. Bless your people, Lord God, na natagad sa iyong mensahe. Bless your people, Lord God, na nahibuga sa iyong bulong Ginoo Diyos. Thank you, Lord God, that we know your nature and power, Lord God. A working God. A miracle working God. A God of no limitation. Thank you, Jesus, that you will do exceedingly and abundantly in our lives of your love. I pray, Father, that right now, the spirit of bondage sa pagpaginaw sa puso para in Jesus' mighty name. Spirit of bondage and freedom to serve you in Jesus' mighty name. Pagpapalan ng Diyos. Pagpapalan ng mga kinapos. Pagpapalan mga tao ng mga kinapos ng Diyos. Espirituhan ng pagkapos. Yung nangyari, kapangalagan din ang pagpapalan ka na in Jesus' mighty name. Ang taptap sa mga matagi ng Diyos. Mapagpapalan ka na in Jesus' mighty name. Matalunggan ang kadulog sa mga Diyos. Huwag kinasayod ka
si mensahe na nakakita sa mga buhat ng katingalaang buhat kinong Diyos. Magsugod kinong Diyos sa pagpasalamat imong katawan. Magsugod kinong Diyos sa pakila. Ikaw ang Diyos na tinubin sa tanan. Ang iyang lupuan, ang iyang dayon, ang iyang pasidyogan. Salamat kinong iyong kitumukaw mga paghampo. Maluyon ka nga Diyos. Tinugdan sa usuo kalikon. Salamat kinong. Thank you, Lord, that we know that we are a limited God, the God of no limitation. Salamat kinong Diyos imong grasya. Sukad pa kani adto karon sa walay katapusan. Salamat kinong Diyos imong faithfulness. Walay katapusan. Imong pagkamatinud-anon. Sukad pa kani adto karon sa walay katapusan. Diyos. Salamat, Lord God, sa iyang kami. Muangyo ka na kanimo, Ginoong Diyos. Ikaw ang tubag gani ka na, Lord God. Ikaw maminaw gani ka na, Ginoong Diyos. Sa iyong akong giklaim mong pulo, Lord God. In Jesus' mighty name. Nang tanan nga higugma nga na kanimo, karong Ginoong Diyos. Ang tanan nga nisalig nga na sa iyong pulong. Ang tanan nga nituo nga na kanimo, Ginoong Diyos. Hatag itilagro, Ginoo. Tagbuhan tanan na lagi kinahanglan, Ginoong Diyos. Tubag ang ilang mga pag-aampo, Ginoong Diyos. Salamat, Ginoo. Ikaw may gugmaon, Ginoong ka na mo. Wala ko kami pasandi, Ginoo. Wala ko kami biyakay, Ginoong Diyos. Wala ka mag-remote, Ginoong ka na mo, Lord God. But you are always with us, Jesus. Imo kami kanunay hindi pasaylo, Ginoong Diyos. Imo kami kanunay hindi kaluyan, Ginoong Diyos. Unaghatag ka grasya sa kinabuhi. Thank you, Lord God, for loving us. Thank you, Lord God, that we have a God of no limitation. Thank you, Lord God, that you are always faithful to us. Bless Baganga, Ginoong Diyos. Bless Baganga, Diyos, Lord God. That Baganga will always know that you have a powerful God. You are miraculous. You are a miracle working God. You are able to protect us, Lord God, from any danger. In Jesus' name. Salamat, Ginoong Diyos. Sa kinabuhi, kinuliyata ka ni kanang Ginoong. Kinabuhi, matagayaon, Ginoong Diyos. Salamat sa kapasinan, Lord God. And help us, Father God, to build our faith in you, Lord God. Help us, Father God, to do your always in your holy presence, Father God. Help us, Lord God, that we will always meditate your word, Lord God, day and night, Lord God. That we will keep your word in your heart, Lord God. That we will always listen your word, Lord God. We will always listen your voice. Holy Spirit, help us always, Lord God. And thank you that you always comfort us, Lord Jesus. You always comfort your people. And thank you, Father God, for all you've done in our lives, Jesus. To God be all the glory, all our praise. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. My church, remember that we have a God, the no limitation of God. He's faithful yesterday,